Mga kaibigan, ako nga pala si Carlo Garcia, at welcome back sa aking channel. Dito natin matutunan ng iba't ibang tips para mas maging masaya at magaan ang buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 paraan para maiwasan ang utang. Kasi naman, di ba, mas masarap mabuhay ng walang iniisip na bayarin. Kaya kung ready ka nang maging ways at practical sa paghawak ng pera, tara, simulan na natin. Alam niyo mga besh, ang paggawa ng budget ay parang pagdi-diet. Kailangan ng disiplina at tamang kaalaman para maging epektibo. Hindi ito madali sa simula, pero kapag nasanay ka na, magiging natural na lang ito. Kailangan alam mo kung saan napupunta ang calories mo, pera mo pala. Mahalaga na may malinaw kang ideya kung saan napupunta ang bawat sentimo ng kinikita mo. Una, ilista mo lahat ng income mo in a month. Hindi lang yung regular na sweldo, kundi pati na rin ang mga extra income na natatanggap mo. Yung sweldo, allowance, mga rake it, pati yung tip ni tita, isama mo na. Lahat ng pinanggagalingan ng pera mo, dapat nakalista. Tapos, ilista mo naman lahat ng expenses mo. Mula sa malalaking gastusin hanggang sa maliliit na bagay na binibili mo araw-araw. Mula sa renta, bills, pagkain, pamasahe, pati yung online shopping mo. Huwag kalimutan ang mga maliliit na gastos dahil kapag pinagsama-sama, malaki rin ang epekto nito sa budget mo. Ngayon, tingnan mo kung mas malaki ba ang gastos mo kaysa sa kinikita mo. Kung mas malaki ang gastos, kailangan mong maghanap ng paraan para bawasan ito. Kung mas malaki ang gastos, red flag yan. Kailangan mag-adjust. Maghanap ng mga bagay na pwede mong bawasan o tanggalin sa iyong gastusin. Dito na papasok ang pag-prioritize. Alamin kung ano ang mga bagay na talagang mahalaga at kailangan mo. Alisin mo muna yung mga hindi naman kailangan, like yung pang-5 lipstick na same color lang naman. Minsan, kailangan nating mag-sacrifice para sa mas mahalagang bagay. Tandaan, ang budget ay guide lang. Hindi ito set in stone. Pwede mo itong baguhin depende sa sitwasyon mo. Pwede mo itong i-adjust depende sa needs at wants mo. Ang mahalaga, may control kasi yung pera at hindi ka naguguluhan. Ang importante, alam mo saan napupunta ang pera mo. Sa ganitong paraan, mas madali mong maabot ang iyong financial goals at magiging mas maayos ang iyong buhay. Ayan na, nag-scroll ka na naman sa Shopee. Naku, besh, delikado yan. Alam mo ba, ang daming tao ang nahuhulog sa bitag ng one-click checkout. Isang pindot lang, tapos na, pero teka, sigurado ka bang kailangan mo lahat ng yan? Baka mamaya, puro add to cart ka naman tapos iyak ka na lang pagdating ng bill. Ang saya-saya mo habang nag-add to cart pero pagdating ng bill, parang gusto mo nang magtago sa ilalim ng kama. Alam mo ba, ang impulsive buying ay parang si ex mo, toxic. Kaya dapat iwasan. Hindi mo kailangan ng stress na dulot ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya minsan, mas mabuti pang i-delete na lang ang app. Bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Minsan, ang pag-pause at pag-isip ng 2 beses ay makakatulong para maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Kung gusto mo lang, i-save mo na lang yung pera mo. Mas maganda pa na ilagay mo sa savings o gamitin sa mas importanteng bagay. Ang bawat piso na naiipon mo ay malaking tulong sa hinaharap. Gumawa ka ng listahan ng mga bibilhin mo bago pumunta sa mall o mag-online shopping. Ang pagkakaroon ng listahan ay makatulong para maiwasan ang mga impulsive na pagbili at masiguradong ang mga bibilhin mo ay talagang kailangan mo. At higit sa lahat, huwag magpapadala sa mga sale. Ang mga sale ay parang mga patibong na nag-aanyaya sa iyo na gumastos ng higit sa kaya mo. Tandaan, hindi porket may sale, kailangan mo nang bumili. Minsan, mas makakatipid ka pa kung hindi ka bibili kahit na may sale. Baka mamaya, sale nga, pero utang naman ang bagsak mo. Kaya maging matalino sa paggastos at laging isipin ang iyong budget. Sa huli, ang financial freedom ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na pansamantala lang ang saya. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang emergency fund? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo dadalawin ng aberya. Paano kung biglang magkasakit si nanay, o kaya naman ay masiraan ka ng sasakyan? Di lalo kang magkakautang kung wala kang ipon. Ang emergency fund ay parang safety net mo. Kapag may unexpected expenses, may pang-cushion ka. Magkano ba dapat ang emergency fund? Ideally, dapat may 3 hanggang 6 na buwan worth of your living expenses ka. Pero syempre, pwede ka namang magsimula sa maliit. Ang importante, may naitatabi ka.
Alam mo, besh, ang utang ay parang langaw. Kapag hinayaan mo, dumadami. Kaya dapat, bayaran agad. Huwag mong hayaang lumaki ng lumaki ang utang mo dahil sa kapabayaan. Tandaan, ang bawat araw na lumilipas na hindi mo binabayaran ang utang mo, mas lalo itong lumalaki dahil sa interest. Kaya naman, mas mabuting bayaran mo na agad para hindi ka na mahirapan pa sa mga susunod na buwan. Kung may credit card ka, make sure na nababayaran mo on time. Ang credit card ay isang malaking tulong kung tama ang paggamit, pero maaari rin itong maging malaking problema kung hindi mo ito mababayaran sa tamang oras. Ang mga late fees at interest ay mabilis na magpapatong-patong, kaya siguraduhin mong may budget ka para dito. Kasi naman, ang interest rates, wagas kung maka-charge. Ang taas ng interest rates ng credit card, kaya kung hindi mo ito mababayaran agad, lalaki ng lalaki ang utang mo. Kaya naman, mas mabuting bayaran muna agad para hindi ka na mahirapan pa sa mga susunod na buwan. Kung may utang ka sa kaibigan o kamag-anak, huwag mong kalimutan, mahalaga ang tiwala nila sa iyo. Kaya siguraduhin mong mababayaran mo sila sa tamang oras. Ang utang sa kaibigan o kamag-anak ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa relasyon at tiwala. Nakakahiya naman kung unahan ka pa nila sa paalala. Mas maganda kung ikaw na mismo ang magkusang magbayad bago ka pa nila paalalahanan. Ipakita mo na responsible ka at marunong tumupad sa usapan. Mas maganda kung mas malaki pa ang bayad mo kaysa sa minimum. Kung kaya mo, bayaran mo ng buo o higit pa sa minimum payment para mas mabilis mong mabayaran ang utang mo. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang interest na kailangan mong bayaran para mas mabilis mo itong mabayaran at hindi na lumaki pa ang interest. Ang sarap sa pakiramdam kapag wala ka ng iniisip na utang, makakatulog ka ng mahimbing at makakapag-focus ka na sa iba pang bagay. Tandaan, ang pagiging responsible sa pagbabayad ng utang ay makakatulong para ma-maintain mo ang good credit standing mo. Ang magandang credit standing ay makakatulong sa iyo sa hinaharap, lalo na kung kailangan mo ng loan o iba pang financial assistance. Kaya naman, maging responsable at siguraduhing nababayaran mo ang iyong mga utang sa tamang oras. Alam mo ba kung bakit mas okay magbayad ng cash? Kasi, mas ramdam mo yung pera mo. Kapag nag-swipe ka lang ng card, parang hindi totoo yung pera. Pero kapag cash, alam mo kung magkano na lang ang natitira sa wallet mo. Mas madaling mag-budget kapag cash ang gamit mo. Kasi alam mo kung magkano lang ang dala mo at hindi ka pwedeng gumastos ng higit pa doon. At syempre, hindi ka mag-aalala sa interest rates at late payment fees. Kaya next time na bibili ka, try mo mag-cash. Mas masarap sa feeling yung alam mong bayad na agad. Kung gusto mo talagang maiwasan ng utang, dapat may extra income ka. Maraming paraan para kumita ng extra. Pwede kang mag-online selling, mag-tutor, o kaya naman ay mag-part-time job. Gamitin mo ang skills at talents mo para kumita. Malay mo yung hobby mo pala, pwede mong pagkakitaan. Ang importante, masipag ka at determinado kang kumita ng extra. Tandaan, ang extra income na yan, pwede mong ipangdagdag sa ipon mo, o kaya naman ay ipambayad sa mga utang. Alam mo, besh, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit para lang masabi na mayaman ka. Mas okay nang simple lang ang buhay, basta't masaya at walang utang. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na makipagsabayan sa lifestyle ng iba. Matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Tandaan, ang tunay na kaligayahan ay hindi nabibili ng pera. Chapter 8, Financial Goals. Pangarap mo, abutin mo. Para mas ganado kang mag-ipon at magbayad ng utang, dapat may financial goals ka. Ano ba ang mga pangarap mo sa buhay? Gusto mo bang makabili ng sariling bahay, magkaroon ng sasakyan, o kaya naman ay makapag-travel sa ibang bansa? Isulat mo lahat ng financial goals mo at magsimula ka ng magplano kung paano mo ito ma-achieve. Magkano ang kailangan mong iponin? Gaano katagal mo gustong ma-achieve ang mga goals mo? Tandaan, ang pagkakaroon ng financial goals ay magbibigay sa iyo ng motivation para magsikap at magtipid. Chapter 9, Financial Literacy, maging matalino sa pera. Alam mo ba, hindi lang dapat masipag ka kumita ng pera, dapat marunong ka rin itong pamahalaan. Maraming resources na available online at offline para matuto tungkol sa financial literacy. Magbasa ng libro, mag-attend ng seminar, o kaya naman ay manood ng mga videos tungkol sa tamang paghawak ng pera. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan.
Kapag may alam ka sa financial literacy, mas magiging madali para sa iyo na maiwasan ang utang at makamit ang financial freedom. Chapter 10: Financial Advisor, Expert Advice for Your Finances. Kung nahihirapan ka talagang mag-manage ng pera mo, huwag kang mahiya humingi ng tulong sa financial advisor. Sila yung mga experts pagdating sa pera. Kaya nila magbigay ng advice kung paano mo mapapamahalaan ang pera mo, mabayaran ang utang, at makapag-invest. Maraming financial advisors na pwede mong makausap online at offline. Tandaan, hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Mas nakakahiya kung hahayaan mo na lang na lumubog ka sa utang. Outro, maging utang-free. At yan na nga mga kaibigan. Sana ay may natutunan kayo sa 10 tips na ibinahagi ko sa inyo. Tandaan, hindi mahirap magkaroon ng magandang financial life. Ang importante, disiplinado ka at determinado kang makaahon sa utang. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para maiwasan ang utang. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Salamat sa panood.